Pinalaga ni Vice President Sara Duterte ang ilang isyong ipinupukol sa kanya at kanyang pamilya. Kabilang dyan ang mga pag-atake laban sa kanya kaugnay sa impeachment proceedings na inilarawan niyang duwag at walang respeto. Narito ang aking report. Sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Matapang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Isa sa nabanggit niya ang pagkakaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. At kaugnay sa impeachment proceedings laban sa kanya, sabi ng bise, The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. Kasama ng bise sa Kuala Lumpur, sina Senadora Amy Marcos at Senador Robin Padilla na parehong nanawagan ng suporta para sa Vice Presidente. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Kapag sinisigaw niya, lalo ako tumatapang eh. At higit sa lahat ang ating pinakamamahal, VP, Inday Sara Duterte! Sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Nabanggit din ni Marcos sa mga nangyari sa Senado. Gaya ng di nila pagsusuot ng impeachment robe noong mag-convene ang impeachment court. Alam po ninyo, isang gabi, dito na kami, tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Kasama sina Marcos at Padilla sa 18 pumabor na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban sa bise. Pinagtibay ng Kamara ang resolusyon para sertipikang naaayon sa saligang batas ang impeachment complaint gaya ng hinihingi ng Senate Impeachment Court. Gayunman, kinwestiyon pa rin ni House Speaker Martin Romualdez ang utos na ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. Pero inaprubahan din ng mosyon na huwag munang tanggapin ang ibinalik na Articles of Impeachment hanggat hindi sinasagot ng Senate Impeachment Court ang mga tanong ng House Prosecution Panel sa pagbabalik ng naturang articles. Hindi rin muna ipinadala sa Senado ang certification ng Kamara dahil pag-uusapan pa ito ng House Prosecution Panel. It was decided by the House leadership that the Secretary General can issue the certification for maybe for everyone's appeasement, but it does not necessarily mean that we will transmit such certification to the Senate. Yun po ang aming stand. Wala po silang authority to remand the articles of impeachment. It's not under the Constitution that they can return or remand the articles of impeachment. Hindi naman malinaw pa kung anong magiging aksyon ng Kamara sa ikalawang hinihingi ng impeachment court.
ang paglilinaw ng papasok na 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Inaasahan ng impeachment court ang sagot ni VP Duterte sa summons sa June 23. Ang prosekusyon naman, merong hanggang June 28 para mag-reply sa tugon ng bise kung nanaisin ito. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.